ang alamat ng sibuyas. Sa isang nayon, may mag-asawang nakatira sa may paanan ng bundok na Sierra Madre. Sila ay si Maria at Pedro. Mahal, punta na ako sa bukid at nakawin ako ng umaga. Sige, ingat ka, mahal. Mamayang hapunan ipaghanda kita ng masarap na sinabawang gulay. Si Pedro ay isang masipag na magsasaka. Samantalang si Maria ay nagtatanim ng gulay upang ibenta sa kapitbahay. Sila ay masayang naninirahan dito. Ngunit may pinakaasam-asam ang kanilang mga puso. Ito ay, Panginoon, bigyan niyo po sana kami ng anak. Ako po, aalagaan po namin na mabuti at mamahalin. makalipas ng ilang taon, biniyayaan ng Diyos ang mag-asawa ng anak. Tama, kambal ang kanilang anak, kung kaya't sobrang tuwa ng mag-asawa. Habang lumalaki ang kambal, kapansin-pansin ang pagiging pagkakaiba ng dalawa. Magandang umaga po, Aling Kuring. Ano po yan sa inyo? Isang pirasong niyog, Elias. Salamat. Napakagandang bata mo talaga, Elias, at ang kinis pa din tulad kay Bulan, magaspang at maitim. Maganda rin po ang kapatid ko, Aling Kuring. Hindi naman. Oy, nakita mo ba ang anak ni Aling Maria? Ang pangit talaga at ang itim ng balat ni Bulan. Oo nga, pero si Elias maganda at makinis ang balat niya. Si Elias ay lumaking masayahin at mahilig makalubilo sa mga tao. Samantalang si Bulan ay lumaking mahiyain, maramdamin at iyakin. Dito sa kanilang gulayan, gustong-gusto niyang mapag-isa at umiiyak pag nakarinig na kinukutya ang kanyang balat. Sa kabila ng pagkakaiba ng dalawa, mahal na mahal nila ang isa't isa. Bal, huwag mong intindihin ang sinasabi nila. Maganda ka. Ikaw ang pinakamagandang kong kapatid at mahal na mahal ka namin nila nanay at tatay. Eh ako lang naman ang kapatid mo. Si Elias ay may matalik na kaibigan, ito ay si Mario. Mario, napadalaw ka. Oo, Elias, matagal na ako hindi nakadaraw dito. Siya nga pala, may pagkilala ako sa iyo. Si Marang, kasintahan ko, ikakasal na kami sa sunod na linggo. Nang marinig ito ni Bulan, tumakbo siya sa gulayan at doon ibinuhos ang kanyang mga luha. Sa araw ng kasal ni Mario at Mara, sobrang lungkot at sakit ang nararamdaman ni Bulan. Iyak siya ng iyak sapagkat parang nadudurog ang kanyang puso. Nasasaktan din si Elias sa tuwing nakikitang umiiyak ang kanyang kapatid. Bal, alam kong nasasaktan ka. May dadating ring lalaki para sa'yo. Kaya huwag ka nang malungkot, Bulan. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Masasandalan mo at hindi kita iiwan. Simula ng araw na iyon, hindi na nakita sina Bulan at Elias. Hinanap sila ng kanilang magulang, ngunit bigo sila na makita ang kambal. Nasaan na kaya ang mga anak ko? Dito sila palagi nagpapalipas ng araw. Miss na miss ko na ang kambal kong anak. Pansin ni Aling Maria na may tumubong bagong halaman sa kanilang gulayan. Anong halaman to? At ngayon ko lang ito nakita. Tinignan ni Pedro ang halaman at kinuha ito. Parang kambal ang tanim na ito. Oo, parang si Bulan at Elias. Tama, mahal, si Elias na masigasig at masayahin. At si Bulan na mahiyain na laging nakatago. Gayon man, magkasama pa rin sila. Tatawagin natin itong sibuyas na si Bulan at si Elias. Tama, mahal. Ito ang simbolo ng ating kambal. At iyon nga ang naging alamat ng sibuyas.